Maraming salamat po mga ginang at Ginoo. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa Iran. At narito po sa akin ang Memorandum of Understanding. Sinuri ko ito 6 na minuto ang nakalipas pero hindi pa rin nagbabago. Gusto kong basahin ang Seksyon 2. Ang Estados Unidos ng Amerika at ang Islamikong Republika ng Iran ay nangangakong igalang ang soberanya at teritorial na integridad ng isa't isa at umiwas sa panghihimasok sa mga panloob na usapin ng bawat isa. At dahil dyan, sinasabi ko kay J.D. Vance na ito ay isang demokrasya. Huwag mo kaming utusan kung ano ang iisipin o sasabihin. Sige, kaya magsimula tayo sa issue ng MOU na ito. Yossi Cooper Basser, ito ba ay maganda, masama o nasa gitna? Baliktarin mo. Masama ito. Masama itong MOU. Dahil sa maraming dahilan, una, nagbibigay ito ng marami sa mga Iranian pero wala tayong natatanggap sa simula. Pangalawa, ikinokonekta nito ang Lebanon sa Iran. Napag-usapan na ito. Malaking pagkakamali ito. Pangatlo, binibigyan ito ng lehitimasyon ng rehimen sa Iran na hindi natin dapat ibinigay dahil sa lahat ng kanilang ginawa hanggang ngayon. At pangapat, ang nakukuha natin tungkol sa issue ng nuclear ay napakalabo. At ang tanging nakuha lang natin ay ang pangako ng mga Iranian na gagawa sila ng aksyon tungkol sa enriched uranium na meron sila. Hindi malinaw ang gagawin nila. Kaya kung pagsasamahin lahat, masama ang MOU na ito. Sa tingin mo ba ay totoong mapagkakatiwalaan ang MOU na yan o pandilin lang ito? Hindi ito pagpapanggap. Para sa akin, nagpapakita ito ng interes ng Estados Unidos na makipagkasundo sa Iran at tapusin ang digmaan. Para masabi nilang naasikaso na nila ang proyektong nuclear ng Iran. Pero kapalit nito, mananatili ang rehimen sa Iran sa kapangyarihan ng matagal. Ito ay isang bagay na ikinababahala namin. Tandaan natin nang sumama tayo sa digmaan kasama ang mga Amerikano, may malinaw tayong layuning gustong makamit. Karamihan sa mga ito ay yaong maaari makamit sa pamamagitan ng paggamit ng lakas ng himpapawid. At nagawa nating makamit ng mga layuning ito, matindi nating tinamaan ang Iranian nuclear infrastructure, kabilang na ang mga kinakailangan para gawing armas ito. Malaki ang tama sa produksyon ng ballistic missiles. Matindi nating tinamaan ng pamunuan, tinamaan natin ng mga siyentipiko, tinamaan natin ng militar. Marami tayong nagawa na maaring makamit gamit ang air power. Pero may mga layunin din tayong di kayang makuha agad gamit lang ang air power. At dapat alam na natin noon pa lang na magiging napakahirap itong makamit. Lalo na't dapat alam natin na gagamitin ng mga Iranian ang kakayahan nilang isara ang Hormuz Strait. Emily, MOU, maganda, masama o iba pa? Alam naman ng lahat na nakakakilala sa akin na napakasama ng MOU na ito para sa akin. Seryoso talaga ito sa akin. At sa tingin ko, isa sa pinakamalaking problema sa bahagya na binanggit mo kanina na siyang sinimulan mo sa segment na ito ay ang mismong pahayag na yun. Hindi raw tayo makikialam sa integridad ng territory o sa panloob na usapin ng Islamic Republic, kahit na ang rehimeng ito ay may 47 taon ng matitinding paglabag sa karapatang pantao. Nakamakailan lang, bago pa ilunsad ang operasyong ito, ay pumatay ng 40,000 katao. Sarili nilang mamamayan ang pinapatay araw-araw sa kalsada. Libo-libo ang nakakulong at pinahihirapan dahil sa pagpoprotesta, marami pa ay inaakusahan bilang Mossad o iba pang paratang ng rehimen. Para sabihin ng Estados Unidos ang tagapagtanggol ng kalayaan, di ba? Ang leader ng Malayang Mundo na tumugon sa lahat na nangyari sa pamamagitan ng pagsasabing hindi kami makikialam sa mga panloob na usapin ng Iran ay talagang hindi katanggap-tanggap. Habang nananatili ang rehimeng ito, dapat may internasyonal na presyon sa mga panloob na issue. Kung wala, para nagsasalita lang tayo sa ibabaw ng mga Iranian. Muli, hindi ito maaring magpatuloy ng ganito. Napakagaling. Sige. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga ballistic missile na hindi binanggit sa dokumentong ito. Yossi, mari mo bang sabihin sa amin kung ano ang tunay na banta ng mga ballistic missile ngayon? Isama na rin natin ang pamilya ng gaim na mga missile
ang 105, ang 120 na kasalukuyang dinedevelop na papasok mula sa kalawakan pakiusap. Una, para ipaliwanag sa mga Israeli o Amerikanong madalas pumunta sa Israel tulad ng mga narito. Ano ang banta ng Iranian ballistic missile? Medyo nakakatawa ito. Lahat ay naranasan na ito dahil sa dami ng beses na napunta sa Israel. Palagi na kaming tumatakbo sa silungan, kaya parang nakakatawa pang ipaliwanag ang banta ng ballistic missiles. Sa tingin ko, mahalaga nating maintindihan ang nasa isip ng mga Iranian at ilang beses na itong binanggit ng administrasyong Amerikano. Sa simula ng digmaan, ang ideya ay magkaroon ng napakaraming ballistic missiles para mapalitan ng mga ito ang banta ng sandatang nuklear. Yun ang ideya. Dahil dito, ang hindi pagsama ng ballistic missiles sa kasunduan ay malaking problema talaga. Dapat natin siguraduhin na hindi sila pahihintulutang gumawa ng mga ito. Siguradong hindi dapat ang mga uri ng ballistic missiles na nakita na natin na kaya nilang abutin ang Diego Garcia gamit ang ballistic missiles na may 4,000 kilometro ang abot. Ang mga missiles na ito ay abot halos buong Europa at nagpaplanong magkaroon ng ballistic missiles na abot Estados Unidos. Kung hindi mo aksyonan ang ballistic missiles, malaking pagkakamali yon. Bukod pa rito, dapat ding isama ang ballistic missiles sa nuclear na proyekto. Paano mo dadalhin ang nuclear warheads kung wala kang ballistic missiles? Ang malaking pagkakamali ng JCPOA ay pinipigilan nito ang Iran na mag-develop ng ballistic missiles na idinisenyo para magdala ng nuclear warhead. Kung ang ballistic missile ay hindi dinisenyo magdala ng ganong warhead, pero kaya nito, walang nabanggit tungkol dito. Sa tingin ko, sa ngayon, kailangan nating tiyakin na meron tayong isang probisyon na. Ipigilin ang Iran sa paggawa ng ballistic missiles na may nuclear warheads. At halos lahat ng ballistic missiles na plano nilang gawin, gaya ng nabanggit mo, lahat ng bago, pati na rin yung mga meron sila ngayon, at pati yung mga bago pa nilang gagawin. Oo, dahil na yon ay lumilipat na sila sa mga orbital at non-ballistic na sistema, lalo na sa Qiam series. Emily, matindi ang sinabi mo tungkol sa mga mamamayang Iranian at sa katotohanang 40. 2,000 sa kanila ang minasaker. Pinas lang nila ang sarili nilang mga kapitbahay. Isipin mo kung ano ang gagawin nila sa atin. Isa sa mga hangarin natin ay nasanay magkaroon ng bagong malayang sambayanang Persa-Iran na mapatalsik ang malupit na rehimen ng mga mula. Ano sa tingin mo ang kinabukasan ng mga taong ito ngayon? Naniniwala pa rin ako na darating ang panahon na magkakaroon ng pagbabago ng rehimen. Hindi nagbago ang paninindigan ko tungkol doon. Hindi ko inisip na makakamit yon sa pamamagitan ng digmaan. Hindi ko rin iniisip na magagawa yon sa pamamagitan ng digmaan. Talagang kailangang magbula ito sa mga tao. Gayunpaman, maaari itong maisulong na siyang inaasahan naming makita. At sa totoo lang, yon din ang narinig namin mula sa Estados Unidos at mula sa Israel noong nagsisimula pa lang ang operasyon. Sa kabila nito, mukhang tatagal pa ang proseso. Hindi ko gustong sabihin yon dahil alam ko ang kapalit ng bawat pagkaantala ay dugo ng mga mamamayang Iranian. Nakakabahala na hindi ito naunawaan ng pandaigdigang komunidad, nagbibigay ito ng masamang halimbawa at hindi nakakatakot o nakakapigil. Hinihikayat nito ang paglabag sa karapatang pantao dahil walang pananagutan. Ipinapakita nito na kahit may Memorandum of Understanding, maari ka pa ring gantimpalaan kahit ganito ang trato mo sa sarili mong mga tao at kapag ganito ang asal mo. Ngayon, isa sa mga bagay na talagang nakakainis tungkol sa MOU na ito at sa buong paraan ng pamamahala sa digmaan na ito ay biglaang nadeklara si Pangulong Trump ng tigil putukan ng mag-isa. Kasabay ng aktwal na pag-atake ng IDF sa mga checkpoint ng IRGC na itinayo nila sa mga lungsod. Ngayon, isa ito sa mga mekanismo na ginagamit ng rehimen para pigilan ng malawakang protesta na mabuo sa loob ng Iran. Nag-aalala na sila mula pa noong huling karahasan sa pagitan ng Israel at Estados Unidos. Matindi ang pag-uusig sa mga Iranian doon. Ang tanging paraan para makatulong ay ang maliliit na operasyon na sinimulan ng Israel, pero pinatigil ito ni Pangulong Trump. Sa huli, ang makakapapabago lang sa Iran ay ang magdadala ng bagong kinabukasan para sa kanilang mga tao. Naniniwala akong makakamit nila yon, pero dapat talaga magbula ito sa mga tao, kaya yon ang dapat nating makita. Yossi, sa tingin mo ba na sa loob ng 60 araw mula sa pagpirma ng MOU na ito ay wala pa ring magiging pinal na kasunduan? Magkakaroon ng extension ng pag-uusap o babalik tayo sa marahas na labanan? Sa totoo lang, duda ako makakamit natin ang kasunduan sa loob ng 60 araw. Dahil parehong panig
ay hindi kayang magpakita ng sapat na flexibility at konsesyon dahil sa kanilang sariling publiko at mga pangako. Sa tingin ko, hindi papayag si Pangulong Trump sa kasunduan kung hindi matitigil ang programang nuklear ng Iran. Sa parehong panahon, di rin ako naniniwalang kayang ibenta ni Kalibov ang kasunduang magtatapos sa proyektong ito. Hindi ko iniisip na magkakasundo tayo, pero naniniwala akong pwedeng ma-extend ito. Dahil sa iba't ibang schedule na mayroon ng magkabilang panig. Kaya maaari nating makita ang isang extension. At kailangan kong bigyan diin sa aspetong ito ang dalawang bagay. Una sa lahat, mula sa pananaw ng isang Israeli, dapat nating ituring ang usapin ito ng tigil putukan at negosasyon bilang isang bagay na hindi dapat makasagabal sa ating determinasyon na panatilihin ang kontrol sa lahat ng mga lugar na ito, kung saan hindi tulad ng ibang mga kanluraning bansa ay talagang nagpapadala tayo ng mga sundalo sa lupa upang ipagtanggol ang ating sarili. Upang matiyak na mayroon tayong mga hangganang kayang ipagtanggol sa Lebanon, sa Gaza, sa Syria, sa Judea at Samaria, lahat ng mga lugar na ito. Dapat tayo magpatuloy at gawin ang dapat kahit may negosasyon. Napakahalaga nito. Natutuwa ako na ngayon lang ipinakita ni Pangulong Trump ang kaunting pag-unawa sa pulisiyang ito. Iyan ay malaking tagumpay. Pangalawa, dapat nating hikayatin ang mga Amerikano na maintindihan ang kailangang lamanin ng pinal na kasunduan dahil minsan nakakalimot sila. Minsan nakakalimot talaga sila, hindi dahil hindi nila alam. Kailangan natin tiyakin na ang kasunduang ito ay tuluyang magwawakas sa kakayahan ng mga Iranian na gumawa ng mga sandatang nuclear sa inaharap. Mga sandatang nuclear sa inaharap. Mga sandatang nuclear sa inaharap. Kinakailangan, walang pagpayaman, ilalabas lahat ng pinayamang uranium mula sa Iran at magkakaroon ng verification at monitoring system na mapagkakatiwalaan. Lahat ng ito ay critical at walang ballistic missiles na kaya mardala ng sandatang nuclear. Emily, ano ang susunod para sa pamahalaan ng Amerika, sa media ng Amerika, at sa populasyon ng Amerika sa digmaang ito? Well, may 12 segundo lang ako, kaya hindi ko masasagot lahat ng yan sa loob ng 12 segundo. Pero sa tingin ko ay makikita natin na patuloy na magsisikap ang Estados Unidos, kabilang na ang mga pagsisikap na hindi nila dapat ginagawa para makipagkasundo sa Islamic Republic. Sa tingin ko, ito ay isang estratehikong pagkakamali. At nababanggit na natin ang tungkol sa nuklear, nabanggit na rin natin ang ballistic missiles. Pero gusto ko ring idagdag na ang issue ng mga proxy ay isang malaking issue. Hindi ito napag-uusapan kahit kailan. Hindi ito bahagi ng agenda. Mas nakababahala na pinag-uusapan ang pagpapalaya ng bilyong dolyar sa Islamic Republic ng Iran na 47 taon nang ginagamit ang bawat sentimong natatanggap nila, shekel man o anumang pera, para mapunta sa mga proxy ng terorismo, para guluhin ang rehiyong ito, para magpasimula ng mga digmaan, para pumatay ng mga sibilyan sa buong rehiyong ito. Ang presidente ng Estados Unidos ay iniiwan hindi lang ang Israel, kundi pati iba pang bahagi ng rehiyon sa gitna ng daan-daang ballistic missiles, drone attacks, tuloy-tuloy na karahasan, at maladigmaang sibil kahit bago pa ang kasalukuyang kaguluhan. At iyan ay isang bagay na hindi natin dapat payagan. Dahil dito, tutol ako sa anumang kasunduang magpapalaya ng pondo sa Islamic Republic of Iran dahil gagamitin lang ito ng rehimen para sa terorismo. Hindi dapat ito payagan. Maraming salamat sa inyong dalawa. Salamat. Lampas lang tayo ng 1 minuto.